Si Heather Rochelle Elvis ay pinanganak noong June 30, 1993 sa South Carolina. Ang kanyang mga magulang ay sina Terry at Debbie at pangalawa sa tatlong magkakapatid. Maliit na babae si Heather, katunayan ay nasa 5'1" lang ang height nito, mahiyaan ito at tahimik. Madalas itong mag-volunteer sa kanilang local church daycare center. Minsan ay pumupunta din ito sa Costa Rica kung saan ay tinuturuan niya magbasa mga bata sa isang orphanage. Mahilig din siya sa mga hayop at kung makikita niyo ay napakaganda ni Heather. Graduate ito sa St. James High School noong 2011 at kumuha ng kursong cosmetology. Pagkatapos niyang graduate ay agad itong nagtrabaho bilang isang waitress. Nagtrabaho ito sa The House of Blues at sa Tilted Kilt na kaparehong nasa Myrtle Beach area. At ayon sa mga nakatrabaho ni Heather, siya ay napakaresponsable, na mahal at pinapahalaga nito ang kanyang trabaho at bihira itong umabsent. June 2013 at nasa Tilted Kilt si Heather at may pumasok na lalaki na nakakuha ng kanyang pansin. At yon ay si Sydney Morer at hinire ito ng Tilted Kilts bilang equipment repair worker. Si Sydney ay 38 years old noong mga panahong yon at nagmamay-ari ng isang negosyo na Palmetto Maintenance and Cleaning Services LLC. Ang kanyang kumpanya ay hinire ng Myrtle Beach area para magkumpuni ng mga industrial equipments ng mga local restaurants katulad ng Tilted Kilt. Unang kita pa lang ni Heather kay Sydney, nagka-crush kaagad siya dito. Katunayan ay hindi lang si Heather ang may crush kay Sydney. Nagustuhan din ni Sydney si Heather kahit na malaking agwat ng kanilang edad. Pag pumupunta ito sa Tilted Kilt ay kinakausap niya si Heather at minsan kahit na wala siyang kailangang gawin ay pumupunta pa rin ito para lang makausap at makita si Heather. At minsan pa ay dinadalhan niya ito ng kape at snacks. Ang isang malaking problema sa kanilang sitwasyon ay dahil si Sydney ay may asawa. Hindi lang ito kasal, may 2 anak pa ito sa kanyang asawang si Tammy. Alam ni Heather na may asawa si Sydney, ngunit itinuloy pa din nila kung ano man ang sa kanilang dalawa. July 2013 ay pinalitan nito ang kanyang Facebook status ng in a relationship. At kahit na alam ni Heather na may asawa si Sydney, ay hindi niya maitago ang kanyang nararamdaman. Ang tanging alam niya lang ay gustong-gusto niya si Sydney. Ngunit matapos ang ilang buwan ay nagkahiwalay si Heather at Sydney. Hindi malinaw sa kung anong naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, ngunit nag-tweet si Heather noong September 20, 2013 ng "Once upon a time, an angel and a devil fell in love. It did not end well." Sa puntong ito ay natapos ng lahat sa pagitan nilang dalawa at sa pag-aakalang natapos nila ang relasyon ng walang nakakaalam. Ngunit nagkamali sila dahil matapos ang isang buwan ay nalaman ng asawa ni Sydney na si Tammy ang relasyon nilang dalawa. Hinaras ni Tammy si Heather sa text messages at hindi lang yan. Minsan ay inuutusan ni Tammy si Sydney na tawagan si Heather at sabihin hindi niya ito minahal at ginamit niya lang ito. At minsan pa ay tinext ni Tammy si Heather ng "Someone's about to get their ass beat down. Your bitch is about to take his last breath. Tell me where you are." Hindi na kontento si Tammy sa mga verbal harassment na ginagawa niya kay Heather. Minsan ay nagsisend pa ito ng pictures nila ni Sydney habang sila ay may ginagawa sa kama. At sa mga pagkakataong yon ay hindi niya lang nilalabas ang kanyang galit kay Heather. Katunayan ay pati na rin kay Sydney. Ayon sa ina ni Sydney ay sinasaktan ni Tammy si Sydney, lalo na nung nalaman niya ang tungkol sa relasyon ng dalawa. Pinoposos niya rin si Sydney sa kanilang kama tuwing gabi para hindi ito makaalis. Pinalitan niya ang password ng cellphone ni Sydney at siya lang nakakaalam. Inutusan din ni Tammy si Sydney na ipatato ang kanyang pangalan. Ngunit sa kabila ng ginagawa sa kanya ng kanyang asawa ay nagdesisyon si Sydney na manatili sa tabi ng asawa. At sinubukang ayusin ang kanilang relasyon para sa kanilang mga anak. Tuluyan ang natapos ang relasyon ni Heather at Sydney. At opisyal nang walang komunikasyon si Heather at Sydney noong November 2013. November 19, 2013 ay pumunta sa Disneyland sila Tammy at Sydney kasama ang kanilang mga anak at tumagal sila doon ng halos 1 buwan. Hindi na bago sa kanila yon dahil aminado si Tammy na kahit may edad na siya ay gustong-gusto niya pa rin pumunta sa Disneyland. Tumigil sa panghaharas si Tammy kay Heather dahil nga nasa bakasyon silang magpamilya. Si Heather naman ay nagsimulang mag-move on at nakikita yun ng kanyang malalapit na kaibigan. Ngunit may napansin ang kanyang mga katrabaho kay Heather.
Nakita nilang parang nadagdagan ang kanyang timbang at lumalaki ang kanyang dibdib. Hindi tabain si Heather kaya mabilis itong napansin ng mga kasama sa trabaho, kaya naisip nila na baka buntis ito. Isang araw ay nag-tweet ito ng "Prego my ego", ngunit ayon sa kanya ay hindi seryoso ang tweet na yon. Kinabahan ang kanyang mga katrabaho dahil sa biglaang pagdagdag ng kanyang timbang. Ayon sa manager ng Tilted Kill ay minsan pa itong nag-pregnancy test habang nasa trabaho, ngunit lumabas daw na error ang nasabing test. Nag-test ulit ito ngunit ayon sa manager ay hindi niya nakumpirma kung buntis nga ba ito o hindi. December 2013 ay lumipat ng bahay si Heather kasama ang kanyang katrabaho at malapit na kaibigan na si Brianna. Ang kanilang apartment ay nasa Carolina Forest at malapit lang ito sa Myrtle Beach kaya mas madali sa kanila ang pumunta sa trabaho araw-araw. Nung nakalipat na sila ay pumunta muna si Brianna sa kanyang ama at lolo para bisitahin ang mga ito. Kaya naiwan munang mag-isa si Heather sa kanilang bagong apartment. At sa mga araw na walang kaibigan ay tuloy lang si Heather sa kanyang normal na routine, gaya ng pagpasok nito sa trabaho o bisitahin ang kanyang mga magulang. At sinubukan din itong makipag-date ulit. Isang araw ay pinaalam ni Heather kay Brianna na makikipag-date ito sa isang lalaking nagngangalang Stephen. At nung araw ding yon ay pumunta pa ito sa bahay ng kanyang mga magulang dahil sa may kinuha itong sulat bago umalis para sa kanyang date. Masaya si Heather nung mga panahong yon at excited ito sa kanyang ka-date. Bandang alas 7 ng gabi ay sinundo ito ni Stephen at lumabas sila para mag-dinner. Pumunta sila sa isang restaurant na Banditos. Naging maayos ang kanilang dinner at pagkatapos ay nagdesisyon sila na mag-ikot-ikot para manood ng mga Christmas lights. Bandang 10:30 ay pumunta sila sa isang parking lot para turuan si Heather na mag-drive ng manual car na gustong-gustong gawin ni Heather. Katunayan ay tinuruan na ito ng kanyang ama na mag-drive ng manual ng ilang beses na hindi niya agad natutunan dahil sa nahihirapan ito, kaya excited ulit itong gawin. Dahil sa tuwa ay nag-send pa ito ng picture sa kanyang ama habang nagmamaneho, bandang 10:43 at sabay nag-text na "Just learn to drive stick, I'm a pro". Natuwa ang ama dahil ayon sa kanya ay hindi natutong anak nung siyang nagturo dito, at masaya ito na sa wakas ay natuto ito dahil kay Stephen. Hinatid ni Stephen si Heather sa kanyang apartment bandang 1:30 a.m. Noong mga oras na natapos ang date ni Heather kay Stephen, ay ito naman ang nangyayari kay Sydney. Sa kuha ng surveillance camera sa Myrtle Beach, ay nakita si Tammy at Sydney na huminto sa Walmart at nagparking. At sa footage sa loob ng Walmart ay nakitang pumasok si Sydney at dumiretso ito sa feminine care area at kumuha ng pregnancy test kit. Pagkatapos ay agad itong dumiretso sa cashier at bumili din ng isang pack ng sigarilyo. Noong mga oras na yun ay mag-isa si Heather sa kanyang apartment. Nakatanggap si Heather ng di inaasahang tawag 5 minuto matapos makaalis nila Tammy at Sydney sa parking ng Walmart. Hindi niya kilala ang numero na tumawag at tumagal ito ng halos 5 minuto. At ang tawag na yon ay mula sa isang payphone na malapit lang sa Walmart kung saan bumili si Sydney. Ang tawag ay naganap ilang segundos lang matapos makita si Tammy at Sydney sa isang surveillance camera sa isang gas station. At si Sydney ay nakita sa footage na tumawid galing Walmart patungong payphone. Ang ibig sabihin na si Sydney ang tumawag kay Heather. Ilang linggo nang walang balita si Heather kay Sydney at nag-move on na ito. At ngayon ay nakakatanggap siya ng mga random call mula kay Sydney na sa kalagitnaan ng gabi. Sumama ang loob ni Heather kaya tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Brianna. Naalala pa ni Brianna na sobrang masama ang loob ni Heather at naging hysterical ito habang kausap niya sa telepono. At ayon kay Brianna ay gusto ni Sydney na makipagkita kay Heather. Sobrang natrauma si Heather sa relasyon niya kay Sydney at sa kung paano ito nagtapos at ang mga panghahara sa kanya ni Tammy. Sinabi ni Brianna kay Heather na huwag ito makipagkita kay Sydney. Bandang 2:30 a.m. ay tinawagan ni Heather ang payphone sa kung saan tumawag si Sydney. Umabot siya ng halos 9 na beses na nagdial ngunit walang may sumagot. Sa pagitan ng 2:42 a.m. at 2:56 a.m. ay lumabas ulit si Heather at pumunta ito sa Longbeard's Bar and Restaurant na nasa Carolina Forest. Ngunit hindi siya tumagal doon. Pagkatapos ng 14 minutes nag-ping ang kanyang cellphone sa location ng Augusta Plantation Drive. At nakita ulit na nag-ping ang kanyang location at nakitang bumalik ito sa Longbeards bandang 3:01 a.m.
Hindi malaman sa kung anong ginawa niya sa mga lugar na yon at kung bakit ulit ito bumalik sa Longbeards. Isang impormasyon pa na nakuha sa kanyang cellphone ay tumawag ito kay Sydney bandang 3:16 AM ngunit hindi rin ito sumagot. Umalik si Heather sa kanyang apartment ng 3:19 AM at nung nakarating na ito ay tinawagan niya ulit si Sydney. At sa pagkakataong ito ay sumagot na ito. Tumagal ang kanilang pag-uusap ng 4 minutes and 16 seconds. 3:25 AM ay lumabas ulit si Heather at pumunta sa isang liblib na lugar ng Myrtle Beach na tinatawag na Peachtree Boat Landing. Ang Peachtree ay hindi tipikal na lugar na puntahan ng mga tao, kaya walang rason na pupunta doon si Heather lalo na sa ganung oras, maliban na lamang kung may nagsabi sa kanya na pumunta siya. Sa cellphone data ni Heather nakita na nakarating siya sa boat landing bandang 3:33 AM. At nagkataon naman na nakita sa surveillance camera ng isang bahay. Bandang 3:36 AM ay nakita ang isang black Ford F-150 na kaparehong sasakyan ni Sydney. Ang sasakyan ay nagmula sa bahay nila Tammy at Sydney at ang direksyon ng sasakyan ay patungong Peachtree Landing. Nagkataon lang ba na pareho silang lugar na pinuntahan ni Heather at ang kanong oras din? Tumawag ulit si Heather kay Sydney at hindi ito sumagot. Nag-antay ulit si Heather ng 3 minuto at tinawagan ulit si Sydney. 3:43 AM ay wala nang nakita pang activity sa cellphone ni Heather. At matapos ang 3 minuto ay nakita ulit ang sasakyan ni Sydney nakuha sa isang surveillance cam ng isang local business na galing ito sa Peachtree pabalik sa kanilang bahay. At nung araw ding yon, December 18, 2013 ay hindi na nakita si Heather. Hindi na rin ito nag-message o tumawag sa kanyang ama kaya nag-alala ang mga ito. Kaya agad itong pumunta sa mga pulis para i-report ang nawawalang anak nung araw ding yon. Nakita ng mga local police ang sasakyan ni Heather na Green Dodge 2001 sa Peachtree Landing. Pumunta ang ama ni Heather na si Terry sa kung saan natagpuan ang sasakyan. Tinignan niya ang loob ng sasakyan at nakitang madumi ito na ayon sa kanya ay normal na sa kanyang anak. Sa loob ng sasakyan ay nakita nila ang driver's license ni Heather, ngunit hindi nila nakita ang kanyang cellphone. Hindi rin nakitaan ng mga pulis na may nangyaring komosyon o anuman sa loob ng sasakyan. Kaya pinayagan nila si Terry na dalhin pa uwi ang sasakyan ni Heather. Kung mahilig kang manood ng mga crime scene, alam mong hindi tama na ipadala kay Terry pa uwi ang sasakyan dahil sa isa yon sa mga ebidensya. Hindi nag-alala ang mga pulis at hindi nila sineryoso ang pagkawalan ni Heather. Ngunit ramdam ni Terry na may mali at may masamang nangyari sa anak. Kaya agad ito nag-file ng missing persons report at doon lang nag-umpisang mag-imbestiga ang mga pulis sa pagkawala ni Heather. Nag-umpisa na rin ang mga investigador na kausapin ang mga huling nakausap nito at kasama na doon si Stephen na nakadate ni Heather. Dahil siyang huling taong nakasama nito bago mangyari kaya posibleng isa siya sa mga suspect. Ngunit pumasa sa polygraph test si Stephen kaya inirelease ito ng mga pulis. Ang sunod na kinausap ng mga pulis ay sina Tammy at Sydney. Alam ng mga pulis na nagkarelasyon si Sydney at Heather. At alam din nila na maaring buntis si Heather. Nalaman din nila na hinaharas ni Tammy si Heather, kaya kinuha nila ang cellphone ni Sydney. Noong tinignan nila ang cellphone ni Sydney, ay nakita nila nag-ping ito kapareho sa lugar kung saan nakita ang sasakyan ni Heather. Tinanong nila kung bakit nandun siya sa nasabing lugar. Sa una ang sabi niya ay baka nagkamali lang pag-ping ng location at hindi siya pumunta sa lugar na yon. Ngunit di nagtagal ay sinabi nito na nandun siya sa Peachtree Landing nung gabing yon kasama ang kanyang asawa para magtalik. Tinanong din siya ng mga investigador tungkol sa natanggap na tawag ni Heather mula sa isang payphone. Nakita siya sa surveillance cam kaya alam nila na siyang tumawag, ngunit gustong malaman ng mga pulis kung anong pinag-usapan nila. Pero dinanay ulit iyon ni Sydney at sinabi na hindi siya ang tumawag. At nung sinabi ng mga pulis na siyang nakita ng surveillance cam, ay agad itong nagsabi na siya nga ang tumawag kay Heather para sabihin na huwag na siyang guluhin. Dahil ayon sa kanya matapos ang ilang linggo na hindi na sila nag-uusap, ay nakakatanggap ito ng sulat mula kay Heather na nilalagay sa kanyang sasakyan. At nung tinanong siya tungkol sa Walmart at sa kung bakit ito bumili ng pregnancy test kit ay sinabi niya na para sa asawa niya yon at walang kinalaman yon kay Heather. Ayon sa kanya na ang lahat ay nagkataon lang siguro na tumagmasa kung ano nangyari kay Heather.
Nabigo ang mga pulis dahil kung wala si Heather at kung walang malakas na ebidensya ay limitado ang mga bagay na maaari nilang gawin. Alam nila na involved si Sydney ngunit kailangan nila ng ebidensya para mapatunayan yun. December 21 ang Center for Missing Persons ay tumulong na din sa paghahanap kay Heather. At sa kaparehong araw ay gumawa ng Facebook page ang kanyang pamilya na Find Heather Elvis. At inanunsyo na magbibigay sila ng $1,000 na pabuya sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon kung nasaan si Heather. Ang kanyang pamilya, mga kakilala, kaibigan at iba pang mga tumulong ay nagsagawa ng isang prayer vigil para sa kanya noong December 22. At matapos ang 2 araw, ay tinaasan nila ang pabuya at ginawa nilang $10,000 sa makapagbibigay ng impormasyon sa kanila. Tinuloy ang paghahanap kay Heather at sinubukan din na maghanap ng mga rescue divers sa Winya Bay bago magbagong taon ngunit wala pa din silang makita. January 20, 2014 ay tinaasan ulit ang pabuya na umabot na sa halos $30,000. February 2014 naman ay nag-file ng reklamo si Sydney dahil sa hinaharas na daw sila ng pamilya ni Heather. Si Tammy naman ay nag-post sa kanyang Facebook tungkol sa pangaharas sa kanila at kung gaano kasama si Heather at kung gaanong hinaharas daw ng ama ni Heather si Sydney at ang kanilang mga anak. February 21 ang mga pulis ay naghahanap pa din ng ebidensya para maaresto na si Sydney. Naglabas ng search warrant ang mga pulis sa bahay ni Sydney at Tammy at nagulat ang mga pulis sa nakita. Nakita nilang napakadumi na ang kanilang bahay. May mga nakakalat na mga baril, may mga nabubulok na karne at may mga molds kahit saang parte ng kanilang bahay. Inaresto ang mag-asawa at kinasuhan ng murder, kidnapping, obstruction of justice at 2 counts of indecent exposure. Ang obstruction of justice ay kaugnay sa pagsisinungaling ni Sydney sa mga pulis tungkol sa ginawang pagtawag kay Heather gamit ang payphone. Dinalang mag-asawa sa J. Ruben Long Detention Center. Makalipas ang 1 buwan ay hindi hinayaang makapagpiyansa ang mag-asawa at naglabas ng gag order. Ibig sabihin ay limitadong impormasyon lamang maaring sabihin o ilabas sa publiko. Sa makatuwid ay hindi pwedeng magsalita si Tammy, Sydney at ang kanilang abogado tungkol sa kidnapping at murder charges. Kalaunan ay pinayagang makapagpiyansa ang mag-asawa ng tig $100,000, ngunit kinakailangan nilang magsuot ng GPS monitoring devices at sinabihan na huwag lumapit o pumunta sa bahay nila Heather. Natapos ang 2014 at 2015 na walang nakitang major updates o bagong updates. Wala ding trial at hindi pa nabigyan ng hustisya ang kaso. Nakakabigo ito sa pamilya at mga kaibigan ni Heather. Lumipas na ang ilang taon at baka hindi na nila makuha ang hustisya at ni Heather. At mas lalong nabigo ang pamilya ni Heather dahil noong March 10, 2016 ay na-drop ang murder at iba pang kaso na ipinataw sa mag-asawa, maliban na lamang sa kidnapping at ang obstruction of justice kay Sydney. Napakahirap na i-charge ng murder ang isang tao kung hindi pa nakikita ang katawan ng biktima. Dumating ang June 20, 2016 at nag-umpisa ang trial para sa kidnapping. Sa loob ng 5 araw ay narinig ng mga jury ang testimony mula sa mga kaibigan ni Heather, sa mga kasama nito sa trabaho, sa relasyon nito kay Sydney, sa kanyang pagbubuntis at sa pangaharas ni Tammy. Tumagal ang pag-testify ng best friend ni Heather na si Brianna dahil sa madami itong alam sa mga nangyari kay Heather. At kinumpirma nito na si Sydney nga ang tumawag kay Heather nung gabing yon at gusto nitong makipagkita kay Heather. Maraming ebidensya na makapagsabi na si Sydney nga ang potensyal na kumidnap kay Heather. At matapos ang 11 hours ng deliberasyon ng 12 jury, ang 10 doon ay nagsabi na guilty si Sydney at 2 nagsabi na hindi. Kaya idiniklara ng judge na mistrial. August 2017 ay nagkaroon ulit ng trial si Sydney at sa pagkakataong ito ay para harapin ang obstruction of justice charges laban sa kanya. Matapos ang trial ay napatunayang guilty si Sydney sa kasong obstruction of justice at sinentensyahan ng 10 years imprisonment. April 2018, si Tammy at Sydney ay parehong kinasuhan ng 1 count of conspiracy to kidnap. October 2018 ay napatunayang guilty si Tammy sa kasong kidnapping at conspiracy to kidnap at sinentensyahan siya ng 30 years imprisonment sa kada krimen, kaya magsisilbi ito ng 60 years sa bilangguan. Nagkaroon ulit ng panibagong trial para sa kasong kidnapping kay Sydney
at napatunayang guilty ito at sinintensya ng karagdagang 30 years na pagkakakulong ng walang parol. Kaya suma total ay magsisilbi ito ng 40 years sa bilangguan. Magpahanggang ngayon ay wala pa ding update at hindi pa rin nakikita si Heather. Hindi natin alam kung buhay pa ba ito o patay, maliban na lamang kung may aamin sa kanila ni Sydney at Tammy. Kung ano man ang naiisip natin na nangyari sa kanya ay sana mabigyan ito ng sagot o makakuha man lang ng impormasyon ng pamilya sa kinaroroonan nito. Nakulong man ang mag-asawa at kahit papaano ay nabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Heather. Ngunit umaasa pa din ang lahat na makita o malaman kung nasaan ito.